So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagaga, what's up man? Na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam na po natin kung ano ba ang topic ko. Kitang-kita naman sa titulong clickbait. Mga kahombre ko, ito na po yung the biggest ever issue, no? Na kinakaharap ng Pilipinas na flood control project budget na na-scam. Ngayon mga kahombre ko, punong-puno na po ng problema ang bansang sinilangan. And actually, as of now, nanonood ako ng Blue Ribbon Committee and parang pagulo lang po ng pagulo. At parang habang tumatagal, lahat po ng involved ay walang ginagawa kundi ang magmalinis lang. Mahirap mga kahombre ko, ang mangsisi ka ng tao, totoo naman yon, yung magpangalan ka and all. Pero bakit ganon, di ba? Initially, yung Bryce had a lot of balls para magbitaw ng mga pangalan ng mga senador. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Bakit mga kahombre ko, all of a sudden sa Blue Ribbon Committee na ito, no, ay para pong nawalan siya ng bayag? Totally. Mga kahombre ko, hindi ko na alam kung papaano ba ako maniniwala pa sa sitwasyon na ito. I don't know, man. Pero sige. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa nangyayaring Blue Ribbon Committee hearing sa Senate, ang Diskaya ay nagawang magbanggit ng iba't ibang mga pangalan na di umano'y tumanggap ng porsyento galing sa flood control projects budget. Ang mga pangalay karamihang binuo ng iba't ibang mga politiko, including si Zaldico at ex-House Speaker Romualdez. Ang ibang mga personalidad na nabanggit at si House Speaker ay naglabas na kanilang mensahe ukol dito, mga kahombre ko. Sabi ni Romualdez, "I cannot and will not allow lies and name dropping to pass unchecked. The claim in the Diskaya couple's affidavit that my name was used for commissions is false, malicious, and nothing more than name dropping. Let me be clear, wala akong kinalaman, wala akong pahintulot at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. Congress debates and approves the budget. It does not release funds. It does not implement projects. That is the sole duty of the executive and agencies like the DPWH. If anyone invoked my name, they did so without my knowledge and without my consent. At kung ginawa nila iyon para kumita sila, ang mandaraya at sila ang dapat managot." Ayan, so, etc. mga kahombre ko, itinatanggi niya and I quote sa dulo, "I will not allow falsehoods to tarnish my integrity or the institution I lead under my watch. We will clean the system, punish the guilty, and project the people's money." Hindi niya na ito magagawa ngayon, mga kahombre ko, kasi hindi na po siya ang speaker. Tama. Ang mga mamamayan ay nagsasagawa ng upcoming rally sa September 21 upang ihayag ang kanilang magagalit at dismaya sa nangyayaring malawakang korupsyon na ito. Para maliwanagan kung saan ito nagsimula, I suggest na panuorin ang video na ginawa natin ukol dito, mga kahombre ko. Sa paghahanda, si Remulla ay nagsaad ng almost 50,335 police officers upang pigilan ang kaguluhan, no, na mangyayari. Sa ngayon, yung September 21, mga kahombre ko, hindi tayo sure kung magiging tahimik ba ang rally na yon o magiging magulo ba ang rally na yon. Kung sa akin lang, mga kahombre ko, lahat naman po tayo ay entitled na iparamdam, ipadama at ipagsigawan sa buong Pilipinas ang ating galit sa gobyerno o sa gobernansa. Tama? Lahat naman tayo ay entitled. Pero mga kahombre ko, huwag tayong manggulo kasi sa tingin ko walang masosolve kapag tayo ay nanggulo. Maaari nating ipalabas, imungkahi, no, sa mga tao na ganito yung tama sa tingin ko, ganyan ang mali sa tingin ko. Pero huwag kayong mag-alala, ang mga boses nyo po ay mag-e-echo sa buong Pilipinas
Kasi for sure, napakarami pong media doon sa araw na yon. Kaya hindi na kailangan pang lagyan ng violence o gulo kasi kitang-kita kayo sa video. And hindi naman siguro bababa sa ganyang libelo ang mga Pilipino. Sa rally na ito'y sinang-ayunan rin ni Pangulong BBM. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Sir, just a follow-up question. Congressman Toby Tiangco has blamed your cousin, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, as well as former House Appropriations Chair Zaldico, as one of the culprits behind these schemes. Aside from repeatedly mentioning that the panel will be independent, how do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this panel? Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Sa gitna ng pagsisiyasat ng korupsyon, lumutang na rin ang umano'y marangyang buhay at kayamanan ni House Speaker Romualdez, mga kahombre ko. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Kung ito pong mga haka-haka na ito ay totoo, ay malamang alam nyo na kung saan napunta ang ating tax. Pero hanggat walang napapatunayan, mahirap magsaad ng saloobin. Pero kung ito ay totoo, ay sadyang nakakagalit, mga kahombre ko. Pero sa ngayon, meron ka bang pwedeng sabihin? Pwede, you are free to do so. Pero dapat handa tayo lahat sa consequence tulad ng gulo na mangyayari if ever sa 21 at syempre sa pagja-judge sa mga tao. Pero ako, mga kahombre ko, meron akong magandang komento siguro dito sa tingin ko. No? Kunwari, totoo na allegedly si Zaldico at si Romualdez ang kumukuha ng 25% ng flood control budget. Kaya siya nakabili ng gantong kamamahal na private jet. Talaga pong nakakagalit at lalabas, mga kahombre ko, na kaya siya ngayon nag-resign ay dahil sa kahit papano ma-reduce yung damage sa pangalan niya at sa kanyang sarili. Yan yung nakakalungkot kasi kung totoong nagnakaw siya, mga kahombre ko, naku po, ibig sabihin na isahan na naman ang mamamayang Pilipino na mga kawatan na ito. Pero kung hindi naman, mga kahombre ko, no, kung hindi naman siya nagnakaw talaga, edi ibig sabihin, ito ay haka-haka lang. Kasi imposible na ang isang tao lamang ay makabili ng worth na ganyang kamahal na jet, mga kahombre ko. At ito, mga kahombre ko, no, para sa akin, dahil may nagbabadya po na napakalawak at napakalaking protesta sa 21, si Romualdez, mga kahombre ko, ay nag-resign. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. A humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go. So that this institution may endure stronger than ever before. Magdamo nga salamat, kayo nga tanan. Mabuhay ang Kongreso ng Taong Bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Una sa lahat, sa tingin ko, iyon ay parang mensahe kay Pangulong BBM na ayaw niya na masyadong magpabigat palalo sa sitwasyon. But ang question, mga kahombre ko, dahil syempre, kahit naman bulag na tao, naiintindihan kung kanino nakapoint, no, yung galit ng mga tao. Kitang-kita naman yon, mga kahombre ko, na ang mga tao po ay galit na galit kay Romualdez. Ngayon, na siya ay nagbitaw, kumonti ba? O nawala ba ng kahit konting-konting-konti lang, kahit pinch lang, no? Ang galit ng mga tao, sa tingin ko hindi. Sa tingin ko, mga kahombre ko, lalo pong lumala ang galit ng mga tao kay Romualdez. And actually,
nakakatakot ito. In fact, nababali-balitaan po mga kahombre ko na yung bahay niya, no, malapit sa EDSA ay talagang nilagyan niya na malupit na protection. Kasi alam niyo naman, after what's happened, no, sa Nepal, sa Indonesia, makikita po natin na sobrang lala at sobrang grabe ng mga kaganapan. And actually, mga kahombre ko, ano ba nangyari after? Wala lang, mas lalo pong bumigat yung sitwasyon ng Nepal at ng Indonesia sa ngayon, tama? Lalo na sa Nepal. Nagkaroon na sila ng bagong Prime Minister, pero still, mga kahombre ko, di ba? Hindi tayo sure kung okay ba yon or hindi. Tapos lalo na yung mga nawasak nila na infrastruktura, mga kotse, mga daan, hindi tayo sure kung kailan nila ulit yun maaayos. So, kaya hindi po worth it na manggulo, no? Pero okay na iparinig mo ang iyong saloobin sa mga tao. Okay yan. Kunwari nag-resign pero in control pa din sa bulok na sistema ng korupsyon. It's not enough na mapalitan si Romualdez. Does this mean Tambi will run and avoid being investigated? Include Romualdez in the hearings, congressmen and senators, together with the contractors. Actually, mga kahombre ko, itong part na to, itong sinabi na to, nitong Ryan Reyes, does this mean Tambi will run and avoid being investigated? Sa totoo lang mga kahombre ko, nagtataka rin ako kasi even yung DPWH na nag-resign, no? Bigla na lang nawalan siya ng power at nawala na lang po siya sa mapa. Tama? Nagtataka ako mga kahombre ko, paano nangyari yun? So, nag-resign siya, wala na siyang kaalam-alam, malinis na siya. Tama? Paano nangyari yun mga kahombre ko? Tapos yung bagong chairman ng DPWH, yung nananagot ngayon sa committee. Ba't ganon? Ano nangyayari mga kahombre ko? So, kaya nagtatanong din tong tao na ito kasi parehas kami na iniisip. Ano ibig sabihin nito? Nag-resign so hindi na siya pwedeng i-investigate, tama? Kasi nag-resign na siya eh. Man, sa totoo lang mga kahombre ko, ang pangit talaga ng sitwasyon, ang pangit ng sistema mga kahombre ko. I don't know. Hindi ko rin alam kung paano pa rin ako maniniwala sa kabulukan ng sistema na ito. I don't know, man. Ewan. Ang pumalit sa pwesto ni Martin Romualdez ay si Faustino Boji D. III, representative ng Isabela 6th District. At before niyan ay naging mayor siya, provincial governor at vice gov. Meron din tong kinaharap na kasong graft noon. Ayan, mga kahombre ko. See? Ang galing, mga kahombre ko. So, good to, di ba? Napalitan tayo ng ganito. So, yan naman sa Pilipinas, mga kahombre ko eh. Usually, yung mga taong nakukulong, sila pa yung umaangat afterward. So, alam niyo yun. It's just a stupid chain, no? Na paikot-ikot lang and same-same lang every single time. And ang mga Filipino, hanggat walang nangyayari, hanggat walang ginagawa, nakatingin lang kung papaano nitong mga tolongges na to binababoy ang bansa natin. And syempre, wala tayong choice kundi makisunod lang sa sinasabi at ginugusto nila. That's why minsan, no, magtatanong ka, ano ba talaga ang tama? Manahimik, manggulo, magprotesta, o ituloy mo na lang ang trabaho mo kasi wala naman nangyayari. Kahit ako hindi ko alam, naguguluhan ako mga kahombre ko. Ganun na pong kalala, ka-effed up ang gulo sa bansang ito. Partida na hindi pa ako politiko. Simpleng mamamayan lang ako. Ikaw, ano sa tingin mo? Ano ba yung pinaka-worth it gawin, mga kahombre ko, sa sitwasyon na ito? Can you tell me, please? Sa nangyaring hearing kanina lang, sinaad ni Senator Marcoleta na ang mga taong nag-resign ay mananatili pa rin kasangkot dito at may pananagutan. Mr. Chair, I don't think her resignation will shield her from her responsibility. There are personal questions that we need to ask her. More particularly, Mr. Chair, your own expose, I still recall in your last privilege speech, her text message to Senator Soto is very damning. I mean, it is something that we need to properly process. It is something that is probably within the heart of the system of DPWH. So kahit na mag-resign po siya, it will not matter to us. There are personal questions that we need to ask. Salamat po. Na-cite in contempt din sina Mr. Diskaya at si Alcantara dahil sa di umano'y pagsisinungaling nila. Mr. Diskaya, I suppose. Your Honor, yung misis ko po ay nagpadala po dito ng excuse letter po.
na hindi po siya makakarating dahil po sa mga valid reason po. What is the valid reason? May ano po siya, yung may heart condition din po siya at saka po ano po, bali nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Mr. Chairman, with that letter, nagsisinungaling itong si Mr. Diskaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth. And dito, harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Di ba? Huwag mo kami lokohin because we will, the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Eh ba yung sinasabi mo, medical condition? Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Eh ba yung sinasabi, mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano pa kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Senator Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. The letter excuse of Mrs. Diskaya is totally unacceptable. Ang sabi niya, meron siyang meeting. This hearing is of national interest. Huwag niyang lulukohin itong hearing na ito. Huwag niyang bababuyin itong hearing na ito. Dahil the Filipino people are watching. We are here to ferret out the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yung sinasabi ni Mrs. Diskaya na meron siyang meeting, for me and I think for all of us, that is totally unacceptable. Kung meron siya sakit, okay lang. But provide us with a medical certificate. I-contempt, Mr. Chair. Is that a motion? I seconded, Mr. Chair. Kindly raise a motion. I-contempt, Mr. Chair. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Opo. Mr. Chairman, lalo akong nalilito sa show cause ni Mr. Diskaya kung bakit hindi nyo po siya dapat i-cite in contempt for lying. Iba po ang heart condition sa diabetes, iba rin po yon sa hypertension, at lalong iba sa mag-a-absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. So, lalo siya kung nalulunod sa baha ng mga mali-maling sagot po niya, Mr. Chair. Mr. Chair, may we go back to the original motion, Mr. Chair? Yeah, Mr. Chair, ito lang sa akin simple lang. Very inconsistent yung mga pinagsasabi nitong si Mr. Diskaya. And then pangalawa, mag-asawa sila, imposible hindi niya alam, hindi sila nag-uusap tungkol doon sa health conditions ng silang dalawang magkasama. So, Mr. Diskaya, you are cited in contempt of this committee. Your Honor, yung pong ghost project yan, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JB. Senator Erwin Tulfas recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project. Wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Kami naman po, pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung saan po ng yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. Si Mrs. Diskaya, mga kahombre ko, ay binigyan na rin ng subpoena kung saan kailangan niya talagang umattend sa susunod na hearing. Bawal na ang mga kalokohan at kabalbalan na excuses. Bago magsimula ang pahayag ng mga resource persons, nagawa nilang humingi ng legislative immunity sa Senado, including Engineer Bryce Hernandez. Your Honor, pwede rin po ba ako humingi ng legislative immunity? As a chairman, yeah, I leave it to the members. Shall we? Anyway, there are conditions, at maliwanag yung condition. Basta kung sasabihin mo yung lahat ng katotohanan, lahat, wala kang tatago. Sabi ni Senator ng ating chair, basta po ay nalaman, natuklasan na kayo ay nagsinungaling, babawiin po yung legislative immunity na ibibigay siya at protection. Mr. Chair, pwede ko bang tanungin muna si Bryce, bakit sa House hindi ka humingi ng legislative immunity? Bakit dito humihingi ka? Your Honor, ngayon ko lang din po nalaman na meron po palang ganun na pwedeng gamitin. Pasensya na po kayo. Okay, that's clear. Si Ping Lacson ay nagawang magalit din kay Bryce. Kanino yan tambayan na yan? That's a house. That's not within the
premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa Kanino compound yan? ng DEO. Sino may-ari niyang tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, ano. wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz. Opo, Your Honor. Yung bagman niya. Hindi ko po masabi, parang Dapat po. alam mo kung sino si Lauren Cruz. Kilala ko po siya. Bali, ninong ko po nga po siya. Kaya nga. Opo. So alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Alam ko po. Opo. Alam mo pala hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang Your- sinasabi ko sa iyo, sabihin mo lahat yung totoo rito, wag ka na magpaikot-ikot. Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, Hindi ko lang po naintindihan. tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, opo. Kasi kanya tong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa iyo, huwag ka magpasikot-sikot. Mas marami pa akong alam sa iyo kaysa sa alam mo. Ha? Huwag mo kami paikutin dito. Si Senator Jinggoy ay nag-opening statement. Nandito po ako sa pandinig ngayon ng komite para ipagpatuloy ang aking tungkulin bilang isang mambabatas at upang lumahok sa patuloy na pagdiskubre sa katotohanan sa likod ng malalang anomalya sa public works at infrastructure sa ating bansa. Sa kasamang palad, tayo ay naging target ng hindi makatarungang atake, kahihiyan at mga bagay na purong kasinungalingan lamang. At ito ay dahil lamang sa mga paratang na isang witness, si former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, na siya rin kilala bilang Marvin Santos de Guzman sa mga kasino kung saan siya nagsugal at naglustay ng pera ng bayan na nagkakahalaga ng daang milyong piso. Nandito ako ngayon para harapin ang nag-akusa sa akin at hamunin siya na ulitin at patunayan sa harap nitong Blue Ribbon Committee at sa harapan ko lahat ng kasinungalingan ng binitawan niya under oath sa House Tricom Committee hearing. Nagawa ring kausapin ni Senator Jinggoy si Engineer Bryce sa katotohanang nangyari. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya kung sino proponent, pero nung nag-testify ka sa House, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. At Opo. sinabi mo rito, sabi ni Congressman Ridon, sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jinggoy Estrada po. Sagot ni Ridon, staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Ang sagot mo, yes po, Your Honor. Oh. Hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula nung pumasok ako sa Senado noong 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff ko si Beng Ramos? Your Honor, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Beng Ramos? Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Mr. Alcantara, can you confirm his statement? Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong pangalan ito, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya, taga Santa Maria po yan eh. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. Every time na lang po, sa akin lagi yung turo niya. Magkababayan kayo ni Beng Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. Bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Kasi po ang pakilala ni Boss sa akin is Beng Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Mamina. Si Beng Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni Boss Henry ko po. Paano niya malalaman? Hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po nagkaroon po kami ng connect ni Ma'am Beng Ramos tsaka si Mamina. Mr. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Pero dito mga kahombre ko, tulad ng sinabi ko nung start, sobrang iba na po ang galawan ni Bryce. Halata mong siya ay na-tame na. Yan yung sinasabi ko, di ba? Kasi hindi na siya kasing tapang nung tulad nung umpisa. Ngayon siya ay na-tame na. Alam niyo na. Alam nyo na pag ganyan, mga kahombre ko. Alam nyo na kung ano nangyari behind the scene. Hindi na natin kayo para sabihin pa. You guys know kung ano nangyari. Sinaad din po
ni Senator Ping Lacson na wala siyang nakitang kahit na anong pruweba kay Senator Villanueva sa kanyang GAA. Ngunit kay Senator Jinggoy ay may nakitang 7 proofs ng kabuoang 355 million pesos, mga kahombre ko. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po Okay, 2025 yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero hindi po we siya checked with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali eh. Mali yung description mo. At wala kami makita. But I want to be truthful, ano? As para Senator Jinggoy, nakita namin 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Si Senator Jinggoy ay tinanggi naman ang lahat ng sinabi ni Engineer Bryce at pinakumpirma ito kay Alcantara. Engineer Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko. Am I correct? Is that true? Is that true? Can you confirm? No, Your Honor. Respectfully deny po yung sinasabi niya. Ano po? Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Mga kababayan, to my colleagues here in the Senate, I have already been crucified, vilified in the past. And I am, again, an easy target. Kahit sino pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros, humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil, I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya, I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Okay? And siguro, sinabi na ni D.E. Henry Alcantara na panay hearsay lang. Nakita mo ba na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Pero ba may nakita ka ba? Sigutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Ay nalagay si Senator Erwin Tulfo na sa hindi magandang sitwasyon. Kasi inilabas po nitong Mina Jose na siya daw ay pumunta sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose.
Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never submitted any documents. Hindi nga po Mr. Chair, sinasabi parang lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? So yun mga kahombre ko, ikaw, ano ang masasabi mo sa nangyayaring gulo na to sa Pilipinas? Okay ba tong tinatawag o so-called nila na Blue Ribbon Committee hearing? Meron ba talagang patutunguhan nito? At sa September 21, ano sa tingin nyo? Tama ba na gawin yon? O mali ba na gawin yon? Comment down below. One love with fucking friends. Mga putang ina nyo kayo.